Depensa ang naging susi umano ng TNT. Bakit nila nakuha ang Game 4 versus Barangay Ginebra? Ayon yan kay Coach Chot Reyes. Para naman kay Coach Tim Cone, pagiging pisikal ng TNT ang sumunog sa kanila sa nasabing bakbakan. Wala rin namanong nakuha silang suporta mula sa bench. At ang panalo ng TNT, sinasabing bumigo sa mga awards na nakuha ni Justin Brownlee bilang Best Import at RJ Barrientos bilang Best Player of the Conference. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Nagpasok si Coach Tim Cone ng 11 players habang siyam naman si Coach Chot Reyes. Subalit sa kabila ng pagbalasa ng Barangay Ginebra, talo pa rin sila at ang nakikitang dahilan ang pananalasa ni Jordan Heading na minsan ang pinuna ni Coach Chot na kailangan mag-step up. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Chot sa report ni Ruben Tirado sa Spain. Sa tingin ko, depensa yung naging susi namin dun eh. Maganda kasi shooting ni Jordan at siya talaga yung nagdala sa amin sa first half habang hirap kumamada si Makala. Pero sa palagay ko, ang combination ng shooting ni Jordan, pag-score ng iba naming player bukod kay Makala at ang aming depensa, yun nagdala sa amin sa laro, yun ang nagbigay sa amin ng pagkakataong makuha ang panalo sa dulo. So mga playoffs, base kay Coach Chot Reyes, nagbunga na sa wakas ang matagal niyang wish, yung agresibong laro mula kay Jordan Heading. Ilang beses na kasing sinabi ni Coach Chot sa serye na to na kailangan ni Heading na mas hanapin yung kanyang tira kasi nga isa siya sa pinakamahalagang shooters ng TNT. At sa Game 4 mga playoffs, sakto yung ginawa niya. Sa panahong nahihirapan na si Chris, sa unang bahagi pa lang ng laro, si Heading ang nagsilbing sandalan ng TNT para manatiling dikit sa laban dyan. Hindi biro pinakitang 29 points ni Heading ha. Tumira siya ng 5 out of 7 mula sa 3-point area at siya ang naging spark ng TNT sa pinakamahalagang yugto ng laro. Kung sa naunang bakbakan, si Calvin Aptana at RR Pugoy ang madalas na pag-usapan. Sa Game 4, si Jordan Heading ang naging pangunahing bida doon. Ito mismo ang klase ng production na matagal nang hinihintay ni Coach Chot sa kanyang Phil Australian sharpshooter. Dito mga playoffs, malaki din yung ambag ni Makala at Jason Castro ha. Bumawi si Makala matapos ang mabagal na simula at nagtapos na meron siyang 24 points, 14 rebounds at 2 blocks. Habang si Jason Castro, nagbigay naman siya ng 14 points, kabilang ang siyam sa first half na tumulong para mapanatiling matatag yung TNT. So hindi lang umasa ang TNT sa isang scorer lang, di ba? Kundi nagkaroon ng balancing opensa at matinding depensa na siyang binigyan din ni Coach Chot Reyes dito sa kanilang laro. Kung nanalasa si Jordan Heading dahilan para makuha ng TNT ang panalo, ikinuwento naman ni Coach Tim Cone nang nakita niyang rason bakit sila natalo. Para sa mentor ng Barangay Ginebra, natalo sila sa second half ng laban. Bunga ng pamimisikal ng grupo ni Coach Chot Reyes, wala din umanong suporta mula sa bench. Narito ang kanyang kwento. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Jonas Tirado ng Inquirer. Tinalo talaga kami sa second half eh. Mas naging physical sila kaysa sa amin. Talo talaga kami ng second half na. Mukhang napagod na talaga kami doon. Isa to sa mga gabing kailangan sana namin ng malaking tulong mula sa bench. Pero wala kami nakuha at malaking bagay yun sa naging resulta. Gusto sana namin makabalik at gumawa ng espesyal na bagay at kunin ang 3-1 na lamang sa serye na napakahirap makuha. So para kay Coach Tim, hindi lang talent ang naging dahilan ng pagkatalo ng Barangay Ginebra sa Game 4 mga playoffs, kung hindi ang physicality na ipinakita ng TNT. Sa second half, kitang-kita kung paano mas naging agresibo at mas matigas ang laro ng tropang 5G sa magkabilang dulo ng court. Lumakas ang depensa at opensa ng TNT kahit merong solidong production sila Brownlee at RJ Barrientos. Si Brownlee of course meron siyang 32 habang 21 dito kay RJ. Pero sa second half, naging mas physical ang depensa ng TNT kay RJ at nalimitahan siya sa 4 na puntos lang matapos ang halftime. Yun yung isa sa mga turning point ng laban na yon. Malaki rin ang naging epekto ng laro ni Jordan Heading habang nakatutok yung depensa ng Ginebra dito kina Chris Makala at iba pang pangunahing scorer ng TNT. Si Heading ang tahimik na sumira sa kanilang plano sa pamamagitan ng kanyang 29 points at matitinding birada sa tres. Kapag may isang shooter na nagkakaroon ng ganong klaseng kumpiyansa mga ka-playoffs, mas lumuluwag ang buong opensa ng koponan at mas mahirap silang depensahan. Ang pinakamalaking mensahe ng sinabi ni Coach Tim Cone is simple lang yan mga playoffs. Nanalo ang TNT sa labanang pisikalan. So kung magpapatuloy ang ganitong klaseng physicality ng tropang 5G sa mga susunod na laban, mas lalong magiging mabigat ang serya para sa Barangay Ginebra. Samantala, bago ang laban ay tinanghal na best import si Justin habang best player of the conference naman si RJ Barrientos. At base nga sa report, sinira ng panalo ng TNT ang mga award na nakuha ng 2 player ng Barangay Ginebra. Narito ang report. Tutukan natin ang mga sinabi ni Jonas Tirado sa Inquirer. Sinira ng panalo ang gabi ng coronation ni Justin Brownlee at RJ Barrientos na pinangalan ng Best Import at Best Player of the Conference
ayon sa pagkakasunod bago nagsimula ang laban. Okay, literal na nasira ang gabi ng koronasyon nila Justin Brownlee at RJ Barrientos. Bago magsimula ang laro, hawak nila yung dalawang pinakamalaking individual na parangal ng kumperensya, Best Import at Best Player of the Conference. Pero sa halip na maging perpektong selebrasyon, nagtapos ang gabi sa pagkatalo ng Ginebra at pagkakatabla ng series sa 2-2. Nakakatuwa dahil muling nabuhay ang isang matagal ng usapin dito sa PBA. Marami ng veteranong fans ang naniniwala na kapag may awarding ceremony bago yung laro, madalas natatalo ang kupa ng may award winner, di ba? Wala namang siyentipikong basihan to mga playoffs, pero ilang beses na rin itong nangyari sa nakaraan, kaya naging bahagi na ng basketball folklore. Kaya nang matalo ang Barangay Ginebra sa mismong gabi ng awarding ni na Brownlee at RJ, marami na naman ang nagsabi na ayan na naman yung sumpa ng awards night. Well, sa totoo lang mga playoffs, hindi naman ang awards ang dahilan ng pagkatalo. Ang mas malaking dahilan is yung naging laro talaga ng TNT. Lalo na ang 29 points ni Jordan Heading, ang lakas ni Chris McCalla at ni Jason Castro dito sa TNT, at ang physicality na mismong binanggit ni Coach Tim Cone. Pero dahil sa timing ng pangyayari mga playoffs, hindi maiwasan na pag-usapan muli ng fans ang matagal ng paniniwalang yan. So para naman sa Game 5, mukhang wala nang halaga kung sino ang may award at sino yung wala, di ba? Ang mahalaga ngayon mga playoffs is kung sino ang mabilis na makapag-a-adjust. So guys, maraming salamat.